Kaya may mga ideya ho tayo na itong mga ito ay hindi ito basta karaniwang anghel katulad ng iba. Manapa ito po ay si Jesus Christ mismo. Akin na ang buong sanlibutan. Inutil! Tarantado! Na under sa domination ni Satanas. Take notice, I'm here already. Ako po si Gabon. At ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. At para sa ating episode ngayon, tatalakayin naman natin ang tungkol daw sa kay Angel Michael o si Arkanghel Miguel, na kung saan sinasabi nila, ito daw si Anghel Miguel o si Archangel Michael, iisa lang daw sila ng ating Panginoong Jesucristo. Umpisa natin itong sektang Jehovah's Witnesses na nagsasabing iisa lang daw sila. Para mapatunayan po ang aking sinasabi, babasahin ko po sa inyo ito pong aklat ng Saksi ni Jehovah, Aid to Bible Understanding. Isinulat po ito noong 1971. Babasahin natin sa page 1152. Scriptural evidence indicates that the name Michael applied to God's Son before he left heaven to become Jesus Christ and also after his return. Michael is the only one said to be the archangel, meaning chief angel or principal angel. Sabi po dito, ulitin ko lang, the name Michael applied to God's Son before he left heaven to become Jesus Christ. Ibig sabihin, si Angel Michael daw at si Jesucristo, iisa lang daw silang dalawa. Nako, grabing doktrina iyan. Ang tanong, totoo ba ito? Pero bago muna tayo tutungo sa ating topiko, meron po akong ipapanood sa inyo. Ito pong episode ng Itanong Mo Pag-aralan Natin, na ito po ay programa sa YouTube ng Seventh-day Adventist Church sa pangunguna po ni Johnson Amican. Meron po kasi siyang sinasabi tungkol nga sa doktrina nila kay Archangel Michael at sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po, panoorin natin mga kapatid. Meron pong biblical proof, mga kapatid, na yung angel of the Lord o si Michael the Archangel, yung pong Archangel po kasi ibig sabihin ay Pangulo ng mga anghel, prinsipe ng mga anghel. Yung pong pangalang Miguel or Michael the Archangel, sangayon po sa pag-aaral po natin ay 5 times na ginamit sa Bible. Yung number 1, Daniel 10:13. Si Miguel na isang punong prinsipe. Daniel 10:21. Si Miguel na inyong prinsipe. Sa pangatlo, Daniel 12:1, si Miguel na dakilang prinsipe. Judas 9, Arkanghel Miguel. Apokalipsis 12:7, nagkaroon ng pagbabaka sa langit si Miguel at ang kanyang mga anghel. Ibig sabihin, pangulungan ng mga anghel. Kaya may mga ideya ho tayo na itong mga ito ay hindi ito basta karaniwang anghel katulad ng iba. Manapa ito po ay si Jesus Christ mismo. Ay, grabe naman pala itong si Mr. Johnson Amica na ito. Ayon po sa kanya, si Angel Michael daw at si Jesucristo ay iisa. Iisa saan?
Ang tanong, totoo kaya ang sinasabing ito ni Johnson Amica na ito? Sa katunayan po, meron po tayong mababasa sa aklat po ng Seventh-day Adventist Church. Ito pong Bible Readings for the Home. Babasahin natin yung edisyon na isinulat noong 1949. Sa pahina 266, ganito po ang ating mababasa. Michael is Christ, as will be seen by comparing Jude verse 9, 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, and John chapter 5 verse 25. Ibig sabihin, doktrina rin pala nila na si Miguel, Archangel Michael, at ang ating Panginoong Jesucristo, iisa daw sila. Punta naman tayo sa isa pa nilang aklat. Ito pong Seventh-day Adventist Answer, Questions on Doctrine, na isinulat po noong 1957. Babasahin natin sa pahina 71, ganito po ang ating mababasa. We emphatically reject the idea set forth in this question and the position held by the Jehovah's Witnesses. We do not believe that Christ is a created being. We believe that the term Michael is but one of the many titles applied to the Son of God, the second person of the Godhead. But such a view does not in any way conflict with our belief in His full deity and eternal pre-existence, nor does it in the least disparage His person and work. Si Anghel Michael daw ay pwedeng tawaging Hesukristo. O di naman kaya, si Hesukristo ay pwedeng tawaging Michael. Aba, tama kaya ito? Ang tanong, sino ba si Angel Michael? Babasahin natin, mga kapatid, ang nakasulat sa Daniel, Kapitulo 12, versikulo 1. Sa panahong iyon, darating ang dakilang anghel na si Miguel, ang makapangyarihang pinuno at tagapangtanggol ng bansang Israel, at magkakaroon ng matinding kahirapang hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit, maliligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Klaro po, si Miguel po ayon sa talata, siya po ay ang makapangyarihang pinuno at tagapagtanggol ng bansang Israel. Isa po siyang anghel. Sunod po, babasahin natin sa Judas Kapitulo 1, versikulo 9. Gagamitin na rin natin ang bersyon na Salita ng Diyos, Biblia. Ganito po ang ating mababasa. Nang makipaglaban si Arkanghel Miguel sa Diablo, nakipagtalo siya patungkol sa bangkay ni Moises. Sa kanyang pakikipagtalo ay hindi siya nangahas na magbigay na papanglait na paghatol. Sa halip ay sinabi niya, sawayin ka ng Panginoon. Ayon po sa talatang ito, si Miguel po ay ipinakilala ditong isang Arkanghel. Punta naman tayo sa Apokalipsis, Kapitulo 12, versikulo 7 hanggang 8. Ganito pong ating mababasa. Nagdigmaan sa langit. Nakipagdigma si Miguel at ang kanyang mga anghel laban sa dragon. Lumaban sa kanila ang dragon at ang mga anghel niya. Ngunit, hindi sila nagtagumpay. Niwala ng lugar sa langit para sa kanila. Itinapon palabas ang isang napakalaking dragon. Siya iyong ahas na mula pa noong unang panahon na ang tawag ay Diablo at Satanas. Siya yaong nandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa at itinapon ding kasama niya ang kanyang mga anghel. Ibig sabihin, meron pong dragon, itinapon po yung dragon, yung tumalo po sa dragon ay ang Arkanghel Miguel at ang kanyang mga kampo ng mga anghel. Ngayon, ito po yung katanungan. Ano ba ang basihan ng mga saksi ni Jehovah para sabihing iisa lang itong si Arkanghel Miguel at si Kristo? Babasahin natin sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 16. Ito ay sapagkat ang Panginoon din ang siyang bababa mula sa langit, na may isinisigaw na utos, na may tinig na pinunong anghel at may trumpeta ng Diyos. Ang mga patay kay Kristo ay unang magbabangon. Ayon po sa talata, kung mapapansin ninyo, it seems na ang Panginoon na bumaba po mula sa langit
siya po ay may tinig ng pinunong anghel. Pinunong anghel, yung kanyang boses. So, yung anghel na tinutukoy dito, siyempre, yung pinunong anghel, yan po ay si Arkanghel Miguel na binasa na natin kanina sa Daniel Kapitulo 12, versikulo 1. Ang tanong, ang tinig ba ni Kristo ayon sa talata ay tinig ng isang anghel? Babasahin natin sa ibang mga salin. Sa Filipino Standard Version, ganito po ang ating mababasa. Kasabay ng malakas na utos at ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, babalik ang Panginoon mula sa langit. Klaro po, iba yung arkanghel, iba din yung Panginoong Diyos. They are different persons, ano? Punta naman tayo sa magandang balita Biblia na salin. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. Klaro po mga kababayan. Iba po yung arkanghel, iba rin dito ang Panginoong Diyos. Ano? Punta naman tayo sa Ingles, sa Amplified Bible. For the Lord Himself will come down from heaven with a shout of command, with the voice of the archangel, and with the blast of the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Ibig sabihin, klarong-klaro na po sa ating mga binasang mga bersyon ng Biblia. Iba po si Kristo, iba din ang arkanghel sa talata. Klaro po yan mga kapatid. Ano? Ngayon, ang tanong, pwede bang maging anghel si Kristo? Sige, konsultahin natin ang Biblia. Babasahin natin sa Hebreo Kapitulo 1, versikulo 5. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat kanino nga sa mga anghel, sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak. Ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. Klaro po, yung Panginoong Jesucristo, nang sinabihan siya ng ama, ayon sa talata na ikaw ay ang aking ipinanganak ngayon, meron po, napapalibutan po siya ng mga anghel. O, klaro yan, mas mataas pa si Kristo sa katungkulan kaysa sa mga anghel, ayon po sa talatang ito. Ngayon, mas mabuti, baka sasabihin nila, yung tinutukoy na anak dito, iba, no? Babasahin natin sa tasang natin, Hebreo 1:1 hanggang 4. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanlibutan. Sa 4, na naging lalong mabuti kaysa mga anghel. Sino po yung tagapagmana ng lahat ng mga bagay? Sino po yung sa pamamagitan niya ginawa po yung sanlibutan? Alam naman natin, yan po ang ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin po, sa Hebreo 1:4, napakaklaro. Si Kristo mas lalong mabuti kaysa mga anghel. Palibhasa'y nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Klarong-klaro mga kababayan. Mas mataas pa ang katungkulan ni Kristo kaysa sa mga anghel. Napaka-tampalasa namang sabihin na yung pangalan ng isang anghel, ikakapit mo kay Kristo. Mali yun. Hindi yun pwede. At siyempre, hindi pwede na ang Archangel Michael at ang ating Panginoong Jesucristo ay iisa. Mali din yun, mga kapatid. So, sa sinasabing ito ng mga claim ng Saksi ni Jehovah, itong sinasabi ni Johnson Amican, meron pong biblical proof, mga kapatid, na yung angel of the Lord o si Michael, the Archangel, yung pong Archangel po kasi ibig sabihin ay Pangulo ng mga anghel. Prinsipe ng mga anghel. Yung pong pangalang Miguel or Michael the Archangel, sangayon po sa
pag-aaral po natin ay 5 times na ginamit sa Bible. Yung number 1, Daniel 10:13. Si Miguel na isang punong prinsipe. Daniel 10:21. Si Miguel na inyong prinsipe. Sa pangatlo, Daniel 12:1. Si Miguel na dakilang prinsipe. Judas 9, Arkanghel Miguel. Apokalipsis 12:7. Nagkaroon ng pagbabaka sa langit si Miguel at ang kanyang mga anghel. Ibig sabihin, pangulungan ng mga anghel. Kaya may mga ideya ho tayo na itong mga ito ay hindi ito basta karaniwang anghel katulad ng iba. Manapa ito po ay si Jesus Christ mismo. At sa mga aklat, nasabi nila, si Angel Michael daw at si Jesucristo iisa o di naman kaya, pwede raw tawaging Michael ang ating Panginoong Jesucristo. Lahat ng yan, busted yan, mali yan, nako. Grabe talagang mga claim na yan. Ano po masasabi nyo sa ating episode na yon? Comment down below mga kababayan. At kung like po ang video na ito, i-smash ang like button at mag-subscribe na sa ating channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check muna kung fact niya talaga. Hanggang sa susunod na episode. Ako si Kaburnok at ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutunan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic. I am